Ang pag-create ng portfolio website ay essential para ipakita ang skills mo. Whether you're an artist, photographer, designer, or professional na gustong i-highlight ang mga achievements mo. Kung hindi ka pa nakagawa ng website before, pwedeng magmukhang overwhelming ang process. Pero fortunately, may mga platforms tulad ng Wix na pinapadali ang proseso kahit wala kang coding experience. Makakagawa ka pa rin ng professional-looking portfolio website in just a few steps. Sa video na to, ipapakita ko kung paano gamitin ang Wix para mag-build ng portfolio website mula sa start to finish. It's beginner-friendly, mabilis i-set up, at the end of this video, magkakaroon ka ng fully functioning portfolio na pwedeng i-share sa mga potential clients or employers. So first things first, ano nga ba ang portfolio website? Ang portfolio website ay isang online platform kung saan mo ipapakita ang mga skills mo, work, at mga professional achievements. Isa tong digital resume na hindi lang nagpapakita ng talents mo, kundi nagbibigay din ng comprehensive view sa potential clients or employers ng kung ano ang mabibigay mo. Kakaiba to sa traditional resume dahil binibigyan ka nito ng chance na visually ipakita ang work mo, kaya mas engaging. Ang portfolio website na ito ay pwede ring maging professional personal brand mo. Now, the next question you might have is, why make this type of website in the first place? Creating a portfolio website is essential kung gusto mong mag-stand out sa competitive job market ngayon, lalo na sa freelance world. Binibigyan ka nito ng professional online presence, kaya magiging mas madali para sa potential clients, collaborators, or employers na mahanap ka at makipag-connect sa'yo. Hindi tulad ng paper portfolios or resumes. Palaging accessible ang website, which means pwede mo tong i-share sa kahit sino, anytime. To begin building your portfolio website on Wix, ang first na gagawin mo ay gumawa ng account. Ngayon, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano to gawin visually. Siguraduhin nyo na gamitin yung link sa description para hindi nyo ma-miss yung mga steps. Yan ang pinakamagandang paraan para makapagsimula sa Wix at sabayan ng tutorial na to. So without further ado, let's get into it. Once na ginamit nyo yung link sa description, mapupunta kayo sa page na to. As you can see, para magsimula sa Wix, libre siya and you can upgrade anytime. Ang kailangan lang natin gawin ay ilagay yung email address natin and then click the Start Now button. Once we click that button, madadala tayo sa sign up page. Dito ilalagay natin ulit yung email address natin. I-confirm natin yung email, pipili tayo ng simple password at i-click natin yung sign up button. Once na na-click natin yung sign up button, mapupunta tayo sa dashboard. Dito na natin pwedeng simulan ng pag-edit at paggawa ng website natin. As you can see, ang unang itatanong sa atin ay ilang katanungan para malaman kung anong kailangan natin para matulungan tayo. So ang unang tanong ay, who are you creating a website for? Pwede nating piliin kung para sa sarili natin, sa business natin, or para sa isang kaibigan, client, freelancer, or agency. Sasabihin natin na ginagawa natin yung website para sa atin. Pagkatapos, i-click natin yung continue button na magdadala sa atin sa page na to. Isa sa mga bagong feature sa Wix ay ang kanilang AI website builder. Ibig sabihin na to, pwede tayong gumawa ng buong website mula sa simula gamit lang ang artificial intelligence. Ngayon, sobrang helpful nito at siguro magagamit natin to sa video na to. Ipapakita ko kung paano ka makakapagsimula gamit to. Ang unang gagawin natin ay i-click yung Start Chat button. Parang ChatGPT kung saan pwede tayong mag-interface at mag-type ng mga tanong at mga sagot. So, ang unang tanong sa atin ay, first, tell me what your site is all about. Sasabihin ko na ito ay isang portfolio website para sa mga photos ko, tapos i-hit ko yung enter button. Babasahin ng AI yung sagot ko at magbibigay siya ng response na ganito. Great choice. What's the name of your photography business? Mag-iisip ako ng placeholder name at sasabihin ko, photos are cool. I-enter ko yung sagot na yon at pagkatapos magbibigay ang AI ng bagong tanong. What type of photography services do you offer? Sasabihin ko na freelance wedding photographer ako. Isa sa mga pinaka-cool na part ng process na to ay makikita natin sa kanan kung paano binubuo ng AI yung site profile. Binibigay nito lahat ng details na kailangan natin at nire-revise habang tayo ay naglalagay ng information. Next na tanong, tinatanong tayo, do you have any add-on goals for your website such as selling prints or booking clients online? Sasabihin ko, yes, I'd like to book clients online or something like that. Tapos i-hit ko yung enter button. Pagkatapos i-enter yun, i-update ng AI yung site profile natin at magpapatuloy siyang magtanong ng ilang mga questions. As you can see, sabi ng AI, great to hear. Can you share a bit about your business history? Para dito, skip na lang natin yung question na yan at tingnan natin kung anong itatanong next. At ganyan lang, sasabihin ng AI, you're all set. Ang next na gagawin natin ay pupunta tayo sa dashboard. I-click lang natin yung blue button na nandyan at dadalhin tayo sa dashboard. As you can see, prep na ng AI yung website na ginawa niya, which means may full access na tayo para mag-start mag-edit agad. At ganyan lang, officially nasa Wix Editor dashboard na tayo. As you can see, marami tayong option na pwedeng piliin. Ang unang itatanong ng platform ay konekta ang custom domain. Pwede tayong pumili ng domain na meron na tayo sa ibang hosting platform o kaya maghanap ng mga potential domain na hindi pa nakuha. Pwede nating skip muna to for now pero importante ding mapag-isipan to. Next, ang pag-add ng ating first service. Pwede to kahit kanino. Pero click natin yung button dito. As you can see, may mga pre-selected services na silang nilagay para sa atin. Tulad ng ceremony coverage, full wedding session, or reception highlights. Malaking bagay to guys. Yung mga ganitong klase ng services ay medyo mahirap gawin mag-isa. At ang fact na ginawa to ng artificial intelligence para sa atin, talagang nakaka-impress. As you can see dito, pwede nating i-edit ng mga to, ipakita ang availability at gumawa pa ng ibang edits. Talaga namang awesome tong feature na to. Pindutin natin yung back button para bumalik tayo sa page na to. At as you can see, ang next na gagawin ay i-set up ang ating payments. Ngayon, once na set up na natin ang payments, basically, ang ginagawa natin ay pag-set up ng payment option. Kung tatanggap ba tayo ng payment via credit card, debit card, PayPal, or kahit manual
payments. Again, malamang pipiliin natin yung credit or debit card dahil ito ang pinaka-popular na ginagamit ng mga tao para magbayad sa'yo. Pindutin na natin yung back button para bumalik sa page na to. Ang susunod na gagawin ay i-design ang ating website. Pindutin natin yung button na yon at dadalhin tayo sa website editor. Sa loob ng website editor, marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong pumili ng template or gumawa ng design. As you can see, pinili ko yung generating design option na magdadala sa atin sa artificial intelligence website builder. Dito magkakaroon tayo ng full control sa lahat ng pwedeng gawin sa website design. As you can see, may site brief sila na inload dito. Kasama ang iba't ibang impormasyon na maaaring kailanganin natin malaman. First things first, once na mag-load to, may kita natin lahat ng details. At tulad ng inaasahan, nagsisimula ng mag-load yung website natin. Tignan nyo yan. So definitely interesting. Siguro papalitan ko yung photo kasi wala naman itong kinalaman sa actual work na ginagawa natin. Plus, ikaw din ang mag-upload ng sariling mong photos dito. Kung portfolio website nga yung gagawin mo. Pero as you can see, ito na yung halos lahat ng kailangan natin. Meron tayong services na ino-offer, yung mga offerings natin, pati na rin yung mga presyo. At may book now button pa na magdadala sa atin sa scheduling page at may about us section pa. Guys, sobrang ganda ng tool na to. At talagang mapapabilis nito ang buong proseso ng web design nyo. So kung okay sa atin yung design na to at tingin natin maganda, all we have to do is pumunta dito at i-click yung continue with this design. Tapos kailangan lang natin pumili ng domain. So gagamitin na lang natin tong domain na to ulit. Makakuha kayo ng free custom domain kapag ginamit nyo yung link sa description. At pagkatapos, dadalhin tayo nito sa page kung saan pwede na tayong magsimulang mag-edit ng website at idagdag ang portfolio natin. At ayan, official na tayong nasa Wix website editor. Ngayon sobrang dali na lang mag-edit dito. Pwede tayong pumunta sa dashboard or isara na lang lahat ng to. Sa left hand side, nandyan lahat ng actions na pwede natin gawin. Pwede tayong mag-add ng elements, magdagdag ng sections, pumunta sa pages, site design, mag-add ng apps, manage businesses, at marami pang ibang tools na pwede nating galawin. Each of these is super easy. Drag and drop friendly. So kung wala kang masyadong experience sa web design, sobrang dali lang nitong gamitin. Pindutin lang natin yung add elements button at ipapakita nito yung iba't ibang elements na pwede nating pagpilian para magdagdag sa ating Wix website. Kapag tapos na tayo sa pag-e-edit at gusto na natin yung itsura ng website natin, pumunta na lang tayo sa taas sa kanan. Pindutin natin yung save button, tapos publish. Kapag naklik na natin yung publish button, magiging live na yung website natin sa internet. Ibig sabihin, pwede nang ma-access ng mga tao at mag-interact dito. At yun lang, ganun lang kadali. Kung may mga tanong kayo tungkol sa inyong portfolio website or Wix in general, siguraduhin yung ilagay sa comments below. Huwag kalimutang i-hit yung like button at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang mga future videos natin. Sana na-enjoy nyo yung video na to at excited na ako makita kayo sa susunod.